Magandang araw sa lahat at welcome sa channel. So napaka-common sa ating mga motorista ang problema sa karburador, lalong-lalo na sa pagto-troubleshoot o pagtotono. Like gusto nating tumipid sa gas o pagandahin yung performance ng ating motor. O di kaya is nagpalit ka ng malaking karburador o racing carb at palyado yung under niya at gusto mo siyang tunuhin. So, hindi natin kaya tunuhin o hindi natin matutuno ng maayos yung carb kung hindi naman tayo sigurado kung paano siya gumagana. So, ang nangyayari, hit or miss o pwedeng tama o pwedeng mali yung mga ginagawa natin. So, hayaan yung tulungan ko kayo at i-explain natin ang mga bagay-bagay. So, paano nga ba gumagana ang karburador? So, gumagana ang karburador dahil sa vacuum na effect ng pag-ikot ng crankshaft sa loob ng makina. At yung vacuum effect ay nagre-resulta ng venturi sa ating karburador. So ano nga ba ang venturi? So i-explain natin yan ngayon. So ang venturi effect, ito yung paghahalo ng gasolina at ng hangin sa ating karburador papuntang makina. So ang explanation niyan o pinakasimpleng explanation, yung hangin galing dito, palagay natin na dito yung makina. So yung hangin dito, biglang liliit yung passage dito o magkukonstrict yung daanan dito banda. So ang mangyayari, dahil maliit dito malaki at saka biglang liliit, biglang bibilis yung pagpasok ng hangin. So dahil mabilis siya, dito nangyayari yung venturi effect. So dahil mabilis at dito yung daanan ng main jet, merong butas dito. Nandito yung piston ng carb at nandito yung needle. Palagay natin na yan yung piston. Dahil mabilis siya at mayroong butas, yung gasolina dito sa ibaba, sa bowl, mas sasama siya. Pupunta siya sa itaas. Dahil sa pagbiglang bilis ng hangin dito banda. So, ang mangyayari, paglagpas ng hangin dito, bigla siyang babalik sa normal niya na speed. Yung gasolina andyan na yan, sasama sa hangin. So magkakaroon na ng mixture. At ito yung tinatawag na Bernoulli effect o Venturi effect. So para mas maunawaan natin ang mga nangyayari sa loob ng makina, meron akong ipapakitang video about 4-stroke engine. So ang 4-stroke engine, ito yung engine na meron tayo sa ating mga motor. Ito yung mga pinaka-common ngayon. So noon meron pang 2-stroke o yung umuusok. Ngayon is 4-stroke na. So ito yung nasa loob ng 4-stroke engine. Intake manifold o yung intake port, fuel injector sa mga FI, at yung sa atin is carburetor, spark plug nasa gitna, tapos intake at exhaust valves, yung dalawa na may spring, tapos piston, connecting rod at crankshaft. So sa 4-stroke engine, kaya siya tinawag na 4-stroke, is meron siyang 4 na galaw sa isang cycle. So sa first cycle, kung nakita ninyo, pagbaba ng piston, biglang bubuka yung intake valve, tsaka magkakaroon ng vacuum effect at sisipsip siya ng hangin galing sa intake port o intake manifold, at sabay na bubuga yung gasolina. Yan ang tinatawag na
intake stroke. Yan ang first stroke. So sa pangalawang stroke, yun ang tinatawag na compression stroke. Yan. So sa compression stroke, iipitin ng piston yung air and fuel mixture pataas para mas maging highly combustible siya o mas madali siyang pumutok kahit maliit lang na spark. So compression stroke. Tapos kung nakita ninyo, merong maliit na spark sa spark plug na lumabas. So ang next na mangyayari is puputok yung mixture at mangyayari yung pangatlong stroke. So pagputok ng mixture, ang tawag dyan is combustion stroke o power stroke kung sa iba. So combustion stroke kasi nag-combust na yung mixture sa loob. Ang iba tinatawag nila itong power stroke kasi kasabay ng pagputok ng mixture is mas malakas yung pag-ikot ng crankshaft kasi pag malakas yung pagputok o mas maganda yung mixture sa loob, mas maganda yung ikot o mas malakas yung tulak sa piston papuntang crankshaft. Pagkatapos is yung pang-apat na stroke o tinatawag na exhaust stroke. So sa exhaust stroke, bubuka yung exhaust valve at itutulak ng piston palabas ang lahat ng emission o yung mga naiwang gas papuntang exhaust port at saka dito na yung nakakonekta yung mga tambutso natin. Pagkatapos is paulit-ulit na lang na mangyayari yung buong cycle para patuloy na umandar ang makina. So since alam na natin kung paano gumagana sa loob, meron lang akong i-explain na isang bagay at specific dito sa piston. So bakit nagkakaroon ng vacuum effect at compression pag gumagalaw ang piston pababa at paitaas. So ituturo din natin yan. At bago ko pala makalimutan, ano ba ang kaibahan ng fuel injector sa carb type? So sa fuel injector, kinokontrol ito ng computer o ECU. So yung ECU ang tinutono. Sa carb type naman is ang tinutono natin is yung jettings o main jet at pilot jet. So manual siya na tinutono ang karburador. Samantalang yung injector o FI is computerized. So mas madali tunuhin ang mga FI kasi computerized na siya at makikita mo kagad kung saan yung mga possible na may palya o mga cause na ng pagpalya ng andar ng motor. Samantalang sa carb type naman o sa mga karburador is manual mo siyang tutunuhin at dapat alam mo kung paano siya gumagana. So balik tayo sa piston. Kukunin ko lang yung gamit. So about sa piston, dito lang siya. So ang reason, ito yung piston. Ito yung piston pin na nakakonekta sa connecting rod na nakakonekta rin sa crankshaft sa ilalim. So dito yan sila makikita sa loob ng makina. Dito yung crankshaft, tsaka andito yung piston. Taas baba. Diyan. So bakit nga ba nagkakaroon ng vacuum effect at compression effect o compression stroke ang piston? Kaya ako gusto ipakita yan para mas lalong maintindihan natin. So dahilan yan dito. Ito yung responsible. Itong maliliit na mga bakal. So ang tawag dito is piston rings. So kung babalik kayo dun sa video, meron siyang tatlong kanal dito. Diyan nakakabit ang piston ring. So ang piston ring is composed of two kinds of rings.
ito dito is yung oil ring. So dito siya sinasalpak. Tapos itong dalawa naman ang compression ring. Ito. So ito silang dalawa yung responsible sa vacuum at compression stroke. Ito. So dito silang dalawa nilalagay sa itaas. Dito sa kanal na to. Tapos yung isa dito sa gitna. Pagkatapos itong oil ring dito sa ilalim. So hindi na natin yan ikakabit. So dagdag ko lang, dahil sa ito yung responsable sa vacuum at compression ng motor na nangyayari sa makina. So pag merong palya sa andar ng motor natin, o yung kung damage ito sila sa loob ng makina, automatic yan na hindi magkakaroon ka tayo ng problema sa pagpapaandar ng ating motor. So magkakaroon ng problema yung vacuum o suction ng makina natin sa karburador kasi hindi na enough yung compression o vacuum na nagagawa nito. So ang nangyayari sa loob is maluwag na to sila. So dapat kasi meron siyang tamang clearance at tamang higpit pag nakakabit siya dito. So pag matagal na yung motor natin, normal lang na lumuluwag to. At ang una nating makikita ang mga senyalis na kailangan na tong palitan is yung umuusok na yung tambutso. Kasi yung oil at yung yung oil is nasasama na sa combustion sa loob ng chamber. So gagawan din natin yan ng ibang episode para mas ma-explain natin ng maayos. So focus muna tayo ngayon sa kung paano gumagana ang karburador. So kanina in-explain ko sa inyo yung Venturi effect. So paano nga ba siya nangyayari sa loob ng ating karburador? So yung pinakita ko ring video about sa 4-stroke engine is connected din dito. So itong space na ito papuntang intake valve. Ito yung intake manifold o intake port na nandun sa video. Tapos yung injector andito siya nakakabit. Pero lalagyan na lang natin. So ito yung injector. Dito siya mag-i-spray ng gasolina sabay sa throttle body. So pagpasok ng hangin, sasabayan yan ng pag-spray ng gasolina. So since carburetor yung gamit natin, so ganito yung nangyayari. So paano nangyayari yung Venturi effect? So ganito siya. Ito yung main jet, ito yung pilot jet, ito yung bowl ng ating carburetor. So imagine na natin na ito yung bowl dito, yung takip sa ilalim. So pagpasok ng hangin dito, yan, pagpasok ng hangin, meron siyang restriction dito banda. So biglang liliit yung daanan niya. So bibilis yung flow ng hangin. At mangyayari yung Venturi effect. So kung nakikita ninyo, yung needle o yung piston ng carb is nakaangat at nakabukas yung needle. Dito lalabas yung gasolina. Diyan. So pagpasok ng hangin at bilang bibilis dito banda, dito sasabay yung gasolina papasok sa makina dito. At bubuka una yung barbula para magkaroon ng
vacuum o suction. At doon mangyayari yung Venturi effect. So yan. So pag naka-idle yung motor natin, hindi nakanganga yung piston ng ating karburador. So ang nangyayari is nakasarado to. So kukuha ako ng piston tsaka ng jet para mas madali natin ma-explain. So kumuha ako ng piston tsaka needle, main jet at saka pilot. So dito natin sila ilalagay. Yan. So dito siya nakapwesto. Tsaka yung main jet, ito. Tapos yung pilot jet naman is ito. So dyan na lang natin sila ilalagay. Tapos ito yung needle. So nakapasok to siya doon sa ano. So imaginein nyo na lang. So since nakasarado to, so hindi gagana to. So saan mangyayari ang Venturi effect kung nakasarado yung piston o naka-minor, hindi natin binubuksan yung throttle. So yung Venturi effect, since nagbabacuum yung dito pag nakabuka tong intake valve at may kakaroon ng vacuum effect, pag nakasarado to, ang Venturi effect is mangyayari dito sa pilot jet kasi walang piston na sinisirahan dito sa pilot jet. So since yung pilot jet is may air screw, pag nakabuka yung air screw, dito dadaan o dito mangyayari yung vacuum effect na magre-resulta ng Venturi. So i-explain natin yan. Gagamit tayo ng karburador. So isa itong brand new na karburador at nakasarado yung nakasarado yung needle niya, yung piston niya. Pero kung makikita ninyo, meron siyang butas na maliit doon. So nakikita natin yung whiteboard, meaning meron pa ring nangyayaring Venturi dyan kasi dahil yan dito sa idle screw. So ito yung ina-adjust natin para magkaroon ng tamang idle yung motor. Pero pag binaba natin to, papakita muna natin kung tinataas. Bubuksan natin siya. Ayun, bumaba siya. So baliktad yung pag-ikot ko. So since wala na tayong makikita, ayan, fully closed to siya. At kung bubuksan natin, yun. So mataas ang idle pag ganito kasi nangyayari yung Venturi dito banda. Pero pag sinirado natin to, gaya ng example natin dito, so anong mangyayari kung nakasarado to? Tulad niyan, tulad nito. So ang mangyayari, yung vacuum effect na nangyayari sa makina, maghahanap yun ng butas. So dito, ayan yung butas ng pilot, yung maliit. Yan. Diyan dumadaan yung gasolina galing sa pilot jet. So diyan mangyayari yung Venturi effect. So saan ang butas ng hangin ito? So ito yung butas ng hangin sa pilot. Ito naman is a choke. I-explain din natin yan. So since ito yung butas ng hangin, saan ba to kinokontrol? So gaya ng konsepto nito, meron ditong adjustment sa hangin tulad nitong piston. Ito yung pinaka-common na tinuturo sa mga videos na nakikita natin. So ito yung air screw. So pag nakasarado to, ayan, fully closed, meaning nakasarado yung daanan ng hangin tulad nito. So wala kang makikita. So kahit anong
paandar mo sa motor mo, hindi to magbabacuum kasi walang daanan yung hangin. Pero pag binuksan natin to, pag ganyan, magkakaroon ng vacuum effect kasi meron ng dadaan na hangin dito. So magdedepende yan sa kung ilang ikot yung ilalagay o isa-set natin. So usually ang sineset sa mga karburador is 2 full turns. So maraming nagtuturo o nagsasabi na meron siyang standard na ikot. Pero sa experience ko, wala po siyang standard na ikot. Kasi kung doon tayo magbabase sa mga standard na ikot at hindi natin alam na meron na palang ginawang changes doon sa loob ng karburador, hindi na natin alam kung paano siya i-troubleshoot. So ang pinaka-importante is alam natin kung paano siya gumagana at marunong tayong makinig sa andar ng ating motor. So sa pag-open mo nito, para ka rin nag-open dito. Yan. So pag inubos mo to ng open, para ka rin naka full throttle. Yan. So same lang sila ng concept. So pag nakasarado to, para mo rin tong sinirado fully. So maraming nagkakamali dito pagdating sa pilot jet. Kasi ang alam nila is kung iikutin mo to, magdadagdag ka ng gasolina. So hindi talaga ganun yung totoong nangyayari. Kasi itong air screw o air fuel screw, kaya siya tinawag na air fuel screw at air screw, ito yung nagkokontrol sa daanan ng hangin dito para matulak niya ng maayos yung pilot jet o yung kaya ng pilot jet. So magiging overfeed ka kung kulang yung opening ng hangin at masyadong malaki yung pilot jet. So hindi siya magiging balance. So kailangan alam mo kung paano talaga siya gumagana para hindi ka mawala sa pagtutono. Pero usually kung hindi mo naman ginalaw yung pilot jet, like standard yung carburetor na gamit mo, 2 full turns lang dito. Ang pagbilang pala nito is yan, close, tapos 1, 2. So 2 ikot muna bago mo siya tawaging 1 full turn. Tapos 1.5, then 2 full turns. Yan. So parang 4 na ikot yung ginawa ko. Pero yung isang ikot niya is half lang. Ganyan. So sana naintindihan ninyo yung konsepto kung paano gumagana ang karburador. So sa susunod natin na video, magto-troubleshoot tayo ng mga common issues na nangyayari at gagawin natin example tong sa pilot jet. Nga pala, bago ko makalimutan, dito sa illustration, so itong butas ng pilot jet na nakikita natin, ito siya. Ito yun. Ayaw na niyang kumulay. So ito yun, dito siya dadaan. Yan. Papunta dito sa pilot. At ito yung daanan niya palabas. Ito. So yung pinakita ko kanina. So dito lalabas yung fuel dito. Dito siya hahalo sa hangin. So napakaliit lang yung passage ng hangin dito. Tamang-tama lang para balanse yung minor o mahina lang yung andar ng makina. Kaya tinatawag natin siyang minor. So para bumilis naman yung minor, kaya natin to iniikot.
Yan. Para mag-open siya ng bahagya. Yun. Mayroon ng konting opening. Ayan. So, bibilis yung minor kasi yung pilot jet, itong main jet, sumasama na siya sa pagsusupply ng gasolina. At medyo malakas na yung hangin kasi hindi na naka-close yung piston. So, medyo nakaangat na siya. Ayan, makikita nyo doon sa kita yung whiteboard. So pag hihinaan natin yung minor, ayun, wala na makikita sa likod. Meaning, ang gagana na lang is yung pilot jet. So sa next episodes natin, ituturo natin yung mga techniques sa pagtutono. Isasama natin lahat. Tulad nitong sa needle, kung ano yung mga technique na pwedeng i-apply sa kanya kasama ng pagtutono, yung sa lahat ng parte, bali sa lahat talaga ng parte ituturo natin. So sana wala na akong nakaligtaan o nakalimutan, at kung meron man, isasama natin yan sa next episode. So kung bago ka lang sa channel natin at meron kang natutunan, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga next videos, kasi marami pa tayong ituturo. Lalong-lalo na sa pagdating sa maintenance ng makina, sa performance ng ating mga motor, pagtutono ng karburador at kung ano pa man. So sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. Isama nyo yung location para masama din natin sa shoutout sa next mga videos. Tapos yun lang, ingat kayo parati, ride safe sa ating lahat. Tsaka sa next video, kita-kits tayo. Peace out.